Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bernadette, 39 anyos at isang lisensyadong doktora. May sariling klinik sa Maynila. At ayon sa mga kamag-anak ko, napaglipasan na ng panahon. Matagal ko nang naririnig ang linyang iyon tuwing nagkakaroon kami ng reunion. Ang talino mo nga, wala ka namang asawa, na para bang kasalanan ko pang pinili kong mag-aral kaysa makipag-date noon. Hindi ko naman pinagsisisihan ang pagiging doktora. Mahal ko ang trabaho ko. Pero may mga gabi ring nakakapagod kapag umuuwi ako sa kondo. Mag-isa, napakatahimik ng paligid. Walang naghihintay. Doon ko naramdaman ang pagiging mag-isa. Kaya naman ang imbitahan ako ng ate kong si Liza na magbakasyon sa bahay nila sa probinsya. Pumayag muna ako. Kailangan ko rin ng pahinga. Unang araw ko palang doon, napansin ko na agad ang isang binatang tahimik na nakaupo sa sala habang may hawak na makapal na libro. Nakasuot siya ng salamin, medyo payat at parang laging may iniisip. Bern, eto pala si Jason. Sabi ni ate habang naghahanda siya noon ng pagkain. Siya yung bunsong kapatid ni Roy. Dito muna siya nakikitira habang nagre-review. Si Roy ay ang bayaw kong nasa abroad. Gumiti si Jason at tumayo. Good afternoon po. Napangiti ako. Huwag mo na akong ipo, Bernadette na lang. Sige po. Sige. Namumula niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kurot sa dibdib ko nang makita ko siyang nahihiya sa akin. Parang nakita ko ang sarili ko noong kabataan ko sa kanya. Na puro libro ang hawak at walang alam sa labas ng mundo. Kinagabihan, habang nagkakape ako sa beranda, napansin kong lumabas siya at umupo sa kabilang upuan. May hawak na reviewer. Ano palang course mo? Tanong ko dito. Engineering po. Engineering. Board exam? Opo. Pero next year pa naman. Nag-a-advance review lang po ako. Napailing ako. Napakasipag mo naman. Wala naman po kasi akong ibang ginagawa eh. May kung anong lungkot sa boses niya. Wala ka bang girlfriend man lang? Diretsahan kong tanong. Nabigla siya. Wala ho. Bakit naman? Hindi ko ho priority eh. Napangiti pa ako ng bahagya dahil tila siya hiyang-hiya kapag nagsasalita. Ganyan din ako dati. Tumingin siya sa akin. Kayo po? Oo, hindi ko rin priority dati. Yung mga ganung bagay. Kaya heto ako ngayon, tatanda na lang yata akong mag-isa. Wala pa po ba kayong asawa? Wala pa eh. Sayang naman ho. Bigla niyang sabi. Napataas ang kilay ko. Sayang? Opo, successful na ho kayo. Mukhang mabait din. At maganda kayo. Sayang naman at hindi pa kayo nagkakaroon ng asawa. Hindi ko napigilang matawa. Talaga? Maganda ako para sa'yo? Namuli siya ulit. Opo naman. Sa gabing yun, hindi talaga ako nakatulog agad. Ilang taon na rin ba mula nang may lalaking nagsabi sa akin ng ganoon? Simple lang ang sinabi niya pero iba ang dating. At sa mga sumunod na araw, sinasadya kong tumambay sa sala tuwing alam kong nandun siya. Minsan, nagdadala ako ng prutas at inaabot sa kanya. Mag-break ka muna. Masama din ang sobrang aral. Sabi ko. Ngingiti naman siya. Salamat po, doktora. Concern lang ako sa'yo. Isang hapon, nadatnan ko siyang nagkukumpuni ng sirang electric fan. Oh, marunong ka pala niyan? Opo, pampalipas oras. Lumapit ako at yumuko para tingnan ang ginagawa niya. Halos magkatabi ang mga balikat namin. Naamoy ko ang sabon niya. Mabango at presko. Ang galing mo naman.
Bulong ko. Napatingin siya sa akin. Ang lapit ng mukha namin. Salamat po. Huwag mo na nga akong ipo. Sige. Bernadette. Ibang tunog ng pangalan ko nung siya ang nagsabi. Para bang mas bata yata ako kapag siya ang nagsasabi eh. Isang gabi, si ate at ang mga bata ay maagang natulog. Kami lang ni Jason ang naiwan sa sala. Umupo ako sa tabi niya sa may sofa. Sadyang malapit kaysa dati. Alam mo, panimula ko. Nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Paano po? Yung pagiging seryoso. Yung parang walang ibang iniisip kundi future. Pero minsan, nakakalimutan mong mabuhay sa present. Tahimik siyang nakikinig. Bata ka pa, Jason. Huwag mong sayangin ang panahon sa kakaaral lang. Mag-enjoy ka. Ngumiti siya. Kayo ho ba? Nasayang ho ba ninyo? Napabuntong hininga ko. Siguro. Kaya ganito ako ngayon. Walang excitement ang buhay. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Marahan lang pero parang nagdadalawang isip pa nga. Pero hindi pa naman huli, doktora. Sabi niya, kung gusto niyo ng excitement. Napatingin ako sa kanya nang magdikit ang mga kamay namin. Mainit ang palad niya. Anong ibig mong sabihin? Lumunok siya. Pwede pa po naman ah. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Ako nga ang mas matanda. Ako dapat ang mas may kontrol. Pero ng mga sandaling yon, parang ako ang tinuturuan niya kung paano muling makaramdam ng saya sa kabila ng edad ko. Jason, mahina akong sabi. Po, hindi ka ba naiilang sa edad ko? Umiling siya. Hindi po. Sa totoo lang, mas gusto ko ho yung may mga edad na. Naiilang nga po ako sa inyo eh, dahil parang ang galing-galing ninyo. Parang ang dami ko pa palang hindi alam. Napangiti ako ng malalim. Hindi ka ba natatakot sa akin? Yung iba kasi, lagi nilang sinasabi ang sungit-sungit ko raw. Hindi po ako natatakot, tsaka hindi po kayo masungit no? Talaga? Madalas hindi ka nagsasalita. Akala ko tuloy takot ka sa akin. Tinatamad lang ho ako magsalita minsan. Natawa ko sa alibay niya. Nerd ka nga talaga. Ngumiti siya. Pero alam mo, doktora, gusto ko ring makaranas ng kakaiba. Katulad ng sinabi mo, puro naman talaga libro ang hawak ko. At ngayon, parang gusto kong makaramdam ng excitement. May kakaibang ibig sabihin ang tono niya. Gusto kong matuto. Talaga? Opo, kung may magtuturo eh. Sandaling tumigil ang mundo ko. Ano bang gusto mong matutunan? Tanong ko, napilit kinakalma ang boses. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi na siya mukhang batang nahihiya. Yung mga bagay na hindi ko tinuturo sa libro. Biglang natahimik ang paligid. Napangiti ako bigla. Ganun ba? Kung ganoon, magaling din ako magturo. Namula siya pero hindi na umiwas ang tingin. Handa ka bang maging estudyante ko? Dagdag ko pa. Mahina siyang tumango. Opo naman. Sa mga sandaling yun, alam kong may binubuksan akong pinto na hindi ko sigurado kung dapat ba. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi muna ako doktora ngayon. Isa lang akong babaeng gustong makaramdam ng excitement. At si Jason ang makakapagbigay noon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa alaala ng paghawak niya sa kamay ko kagabi. Babangon ako ng may kakaibang sigla na para kong dalaga na nasa 20s pa lang. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Jason sa mesa. Nagkakape habang nagbabasa na naman ng libro. Nakasuot pa rin ang luma niyang t-shirt at maluwag na pantalon. Nasa ilong niya ang makapal na salamin na halos tumatakip na sa kalahati ng mukha niya. Umupo ako sa harapan niya. Good morning. Bati ko. Good morning po, doktora. Good morning pala, Bernadette. Ngumiti ako. May plano ka ba today? Magre-review sana.
cancel mo na muna. Di ba sabi mo gusto mo ng excitement? Napatingin siya. Bakit po? May gagawin tayo eh. Bahagya siyang natawa. Academic po ba yan? Umiling ako. Mas mahalaga. Bandang hapon, dinala ko muna siya sa bayan. Bakit po tayo nandito, doktora? Tanong niya habang nasa harap kami ng isang barbershop. Tiwala ka ba sa akin? Opo. Good. Papagupitan kita. Ang pangit-pangit kasi ng gupit mo. Nagulat siya. Naku, huwag na ho. Okay na to. Sanay na po kasi ako sa ganito eh. Maya-maya nakaupo na siya sa barber chair. Pinapanood ko habang isa-isang nahuhulog sa sahig ang mahabang hibla ng buhok niya. Habang unti-unting lumilitaw ang hugis ng mukha niya, napapangiti ako. May potensyal. Guwapo si Jason. Pagkatapos kong paggupitan, dinala ko naman siya sa isang maliit na butik. Pinili ko ang simpleng polo na sakto ang fit sa katawan niya at maong na hindi maluwag, pati na rin ang sapatos na gagamitin niya. Nahihiya ho ako. Bulong niya habang nasa fitting room. Lalabas ka ba dyan o ako papasok? Biro ko. Maya-maya lumabas siya. Napahinto ako. Ibang-iba na si Jason. Mas malinaw ang jawline, mas define ang tindig. Wow! Kusa ko na lamang nasabi noon. Namula siya. Hindi ho bagay. Umiling ako at dahan-dahang lumapit. Hindi. Bagay na bagay. Mukha kang heartthrob ng campus. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. Ang susunod kong target ang salamin niya. May contact lens ka na ba? Tanong ko. Wala po. Bibili tayo. Pero kailangan ko po tong salamin eh. Hindi ko naman aalisin sa'yo habang nagbabasa ka. Pero minsan, kailangan mo ring makita ang mundo ng walang harang. Pinagmasdan ko ang mga mata niya. Napakaamo nung tinanggal ko yung salamin niya. Mas gwapo ka talaga kapag kita ang mata mo. Bulong ko. Ramdam kong bumigat ang hangin sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, parang may transformation na naganap sa loob at labas ng bahay. Napakaayos ng manamit ni Jason. Diretsyong-diretsyong tindig. Hindi na siya basta nakayuko. At napansin din yun ni ate. Parang may nag-iba si Jason ha. Pumapogi ka yata. Biro nito. Tahimik lang ako pero may lihim ng ngiti. At isang gabi nga, habang nasa beranda kami, wala ang mga bata at nasa kwarto si ate. Ka-video ko lang asawa niya. Salamat ah. Bigla niyang sabi. Saan? Sa pagbabago ko. Napangiti ako. Hindi pa tapos ang lesson. May final exam pa po ba? Biro niya. Meron. Napatingin siya sa akin. Seryoso na ang mga mata. Ano naman po yun? Hindi pa naman ako nakapag-review. Pagbibiro pa niya. Lumapit ako ng kaunti. Sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Confidence. Sagot ko. Hindi lang sa pananamit. Hindi lang sa nararamdaman. Kundi pati na rin sa kama. Natahimik siya. Sabihin mo nga sa akin. Hamon ko. Anong nararamdaman mo, Jason? Lumunok siya. Kinakabahan ho ako, doktora. Bakit naman? Dahil hindi ko alam kung tama ba to. Tama ang alin? Yung pagiging malapit natin. Hindi ako sumagot agad noon. Sa halip pinawakan ko ang kwelyo ng polong niya at inayos to. May mali ba doon? Tanong ko. Hindi ko po alam. May gusto ka ba sa akin, Jason? Diretsahan ko ng tanong. Napapikit siya sandali. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Opo. Mahina pero malinaw. Tumibok ng malakas ang dibdib ko noon. Dahil ba tinutulungan kita? At tuturuan pa kita? Umiling siya. Kahit bago pa po yun, doktora. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi na lang ito simpleng eksperimento ko. Jason, mahina akong tawag. Ngumiti siya. Bernadette,
Ang pangalan ko sa labi niya ay parang musika. Hanggang sa dahan-dahan akong lumapit. Hindi siya agresibo. Hindi siya nagpadalos-dalos. At para bang naghihintay siya ng pahintulot ko sa bawat galaw. Hinawakan niya ang kamay ko. "Pwede ba kitang yakapin?" Tanong niya. "Pwede." Dahil ito ang pinaka-importanting lesson natin ngayon. Kaya makikinig kang maigi, ha? Niyakap niya ako ng mahigpit pero may pag-iingat. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Sa yakap na iyon, may nangyari sa akin. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Parang may bahagi ng pagkatao kong matagal nang natutulog ang nagising ng binata. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Init na ngayon ko lang naramdaman sa isang lalaki. Tumingala ako hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Final lesson. Bulong ko. Ano yun? Paano ka magkakaroon ng confidence sa kama? May karanasan ka na ba? Tanong ko. Wala pa po eh. Nahihiya nitong sabi sabay kamot sa ulo. Good. Parehas tayo. Hindi na ako nagsalita pa. Sa halip, marahan niyang inilapit ang mukha ko sa kanya. Hindi ito nagpadalos-dalos at hindi nagmamadali. Isang maingat pero totoo na halik ang dumampi sa labi ko. Sandali lang yun, pero sapat para maramdaman ko ang init na matagal kong pinagkait sa sarili ko. Paglayo namin, pareho kaming hinihingal. Masarap kang magturo, doktora. Bulong niya na may ngiti. Natawa ako ng mahina. Magaling ka ring estudyante. Hindi namin kailangan ng higit pa sa gabing yon. Ang huli kong sinabi sa kanya ay hindi tungkol sa forma o estilo, kung hindi paano maging lalaki na may lakas ng loob magbahala. At sa proseso, natuto rin akong maging babae. Mabilis lumipas ang mga araw. Huling linggo ko na sa bahay ni na ate. Hindi ko alam kung bakit mas mabilis ang oras kapag masaya ka. Parang kahapon lang, tahimik at nerdy-nerdy pa si Jason sa sulok ng sala. Ngayon ibang-iba na ang tindig niya. Iba na ang tingin niya sa mundo. Iba na rin ang tingin niya sa akin. Simula nung gabing may mangyari sa amin sa beranda, naging babae ako. Buong buo. Hindi kami padalos-dalos. Hindi rin kami naging garapal. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, nagtatagpo kaming dalawa. At sapat na yon para maghanap kami ng pagkakataon para pagbigyan ng isa't isa. Minsan nga sa kusina habang nagtitimpla ko ng tsaa, lalapit siya sa likod ko. Marahang nga hawakan ng bewang ko. May lesson ba ako ngayon? Magtatanong siya. Aba, marami ka nang natutunan ha. Pero marami pa akong walang alam. Lilingon ako at itataas ang kilay ko. Mukhang pasado ka na. Mabilis kang matuto. Matalino ka talaga. Ngumiti siya. Kung ganun, salamat sa napakagaling na teacher ko. Mabagal ang mga sandali namin. May mga yakap na napakahigpit. May mga halik na panakaw. Hindi na siya yung mahiyain na binata na laging nauutal kapag kausap. Ngayon, may kumpiyansa na siya kapag nagsasalita. Isang gabi, nasa sala kami habang nanonood ng pelikula. Natulog na si ate at ang mga bata. Nakahiga ako sa may sofa, siya naman ay nakaupo sa sahig malapit sa akin. Pagbalik mo sa Maynila, bigla niyang sabi, ano na tayo? Hindi ko siya agad nasagot, dahil alam kong darating ang tanong na iyon. Hindi ko alam. Tapat kong sabi. Natahimik siya sandali. Tapos tumingala sa akin. Alam mo, hindi ko pinagsisisihan to. Dagdag niya. Nagpapasalamat nga ako dahil napadpad ako dito sa bahay ng ate mo. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Ako rin. Kung hindi mo ako tinuruang mag-ayos, siguro hanggang ngayon nakatago pa rin ako sa likod ng libro at ang malaki kong salamin. May sarili kang desisyon, Jason. Ginusto mo rin naman yun. Ginusto mo ring magbago. Oo, pero ikaw ang nagpakita sa akin na pwede pala akong maging iba.
Naupo ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Hindi kita binago. Nilabas ko lang kung anong nandyan sa loob mo. Yumuko siya at marahang hinalika ng palad ko. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kaming bumabalik sa isa't isa. Dahil sa pakiramdam na pareho naming natagpuan ang kulang sa amin. At pagbalik mo ng Maynila, ay babalikan ka ba doon? Meron, syempre. Klinik, mga pasyente. Wala bang lalaki? Napangiti ako. Meron. Sino? Isang lalaki nagsisimula palang maging gwapo. Natawa siya pero halatang may lungkot sa mata. Lumapit siya at dahan-dahang niyakap ako. Salamat, Bernadette. Bulong niya. Saan na naman? Sa lahat. Sa pag-aayos ng buhok ko. Sa paghawak sa kamay ko kapag kinakabahan ako. At sa pagturo ng mga bagay na hindi ko lang sa libro makikita. Tahimik kaming nakatanaw sa dilim. Bernadette. Mahina niyang tawag. Ano yon? Kapag naging engineer na ako, gusto ko balikan to. To? Tayo. Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong mas komplikado ang mundo sa labas. May edad na ako. May reputasyon din ako. At siya, bata pa. Pero nung mga sandaling yun, hindi ako isang doktora. Isa lang akong babaeng minahal at nagmamahal. Hay, mag-focus ka muna sa board exam mo. Sagot ko ng may ngiti. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka magiging alaala lang. Sabi niya. Tumayo ako at hinarap siya. Daan-daan kaming nagyakap. Mas mahigpit kaysa dati na para bang gusto naming pigilan ng oras para makapiling pang isa't isa ng mas matagal. Babalik ka pa ba? Tanong niya. Oo, pero hindi ko na alam kung kailan. Maghihintay ako. Napangiti ako. Huwag kang maghintay. Mag-grow ka. Kinabukasan, maaga akong nag-impake. Nasa sala siya habang nilalagay ko ang huling damit sa maleta ko. Text mo ko pagdating mo ha. Sabi niya. Oo naman. Saglit kaming nagkatitigan. Maraming gustong sabihin pero hindi mailabas. Lumapit siya at marahang hinalika ng noo ko. Salamat, Bernadette. Sabi niya, hindi lang sa pagiging gwapo ko ngayon. Natatawa niyang sabi, kundi sa paniniwala mo na may hihigit pa ako. Hinawakan ko ang pisngi niya. Ikaw ang gumawa niyan, tatandaan mo. Ako lang ang nag-guide. Paglabas ko ng gate, lumingon ako. Nakatayo siya roon. Hindi na yung patpatin at nahihiyang nerd na laging nakayuko. Isa na siyang lalaki may kumpiyansa sa sarili. At habang umaandar ang sasakyan pabalik ng Maynila, napangiti ako. Sa huling linggo ko roon, paulit-ulit naming binalikan ng isa't isa. Ang mga yakap, halik at ang pangako. Pero ang pinakamahalagang nangyari, natuto kaming pareho. Siya kung paano maging lalaki. Ako kung paano rin maging babae. Pagbalik ko sa Maynila, walang nagbago. Pareho pa rin ang klinik ko. Pareho pa rin ang amoy ng disinfectant sa umaga. Pareho ang pila ng pasyente sa labas. At pareho pa rin ang katahimikan ng kondo ko tuwing gabi. Pero ako, iba na. Hindi na ako tulad ng dati. May mga sandaling habang nagsusulat ako ng reseta, bigla kong maaalala ang isang binatang nakasalamin na nahihiyang ngumiti sa akin. Tapos mapapangiti ako mag-isa. Minsan habang inaayos ko ang coat ko sa salamin, maalala ko kung paano ko siya tinuruan. Lumipas ang buwan at taon. Paminsan-minsan nagkaka-text kami. Yung may ikli lang. Update niya sa review. Minsan yung litrato niya na bagong gupit. Minsan selfie na wala na talaga siyang salamin. Mas bagay na sa'yo. Reply ko minsan. Salamat sa teacher ko. Sagot niya. Hindi kami araw-araw nagkakausap. Dahil pinili ko na ring ilayo ng kaunti ang sarili ko. Hindi dahil nagsawa ako, kundi dahil alam kong hindi ako dapat maging sentro ng mundo niya. Isang taon ang lumipas, isang umaga,
Habang nagkakape ako sa clinic bago magsimula ang consultation, tumunog ang phone ko. Lumabas na ang result. Wika niya. Kinabahan ako bigla. At, mabilis kong sabi, ilang segundo bago siya sumagot. Engineer na ako. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Hindi ko na malayang napangiti ako ng malaki. Congrats! Proud ako sa'yo. Sagot ko. Salamat. Dahil sa'yo rin to. Umiling ako kahit hindi niya nakikita. Hindi yan dahil sa akin. Dahil sa sipag mo yan. Sa determinasyon. Akala ko doon na magtatapos ang balita. Pero pagkalipas ng ilang buwan, isang Sabado yun ng hapon, habang nag-aayos ako ng files sa kondo, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, napahinto ako. Nakatayo sa harap ko si Jason. Mas matangkad na. May suot na maayos na long sleeve. Nakatiklop ang manggas. Wala nang bakas ng dating nahihiyang nerd. Surprise, sabi niya nang nakangiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na halos hindi makapaniwala. May seminar kasi ako dito sa Maynila. Pero gusto lang kitang makita kaya pumunta ako. Pinapasok ko siya. Tahimik sandali ang sala ko. Parang bumalik ang isang piraso ng nakaraan sa maliit naming mundo. Umupo siya sa may sofa. Ako naman sa tapat. Engineer ka na ha? Sabi ko na pilit kinakalma ang sarili. Oo, natatawa niyang sabi. Nagkatitigan kami. Pwede pa bang magpaturo? Bigla niyang tanong. Natawa ko. Ano pa bang hindi mo alam? Marami pa. Tumingin ako sa kanya ng masinsinan. Sigurado ka ba na tama pang bumalik ka dito? Gusto ko lang malaman kung may tayo pa ba. Diretsahan niyang sabi na walang utal. Huminga ako ng malalim. Jason, hindi na ako yung batang 24. Putol niya. May trabaho na ako ngayon. May plano na ako sa buhay. Pero bata ka pa rin para sa akin. Natahimik siya. Ako, 40 na. Magkaibang pace natin sa buhay. Pero edad lang yan. Hindi lang edad. Pati karanasan, mundo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ko sinisisi ang nangyari sa atin. Doon ako natutong maniwala sa sarili ko. Ngumiti ako. At doon ko rin natutong mabuksan ang puso ko. Magkalapit kami ngayon. Kung papalayain kita, mahina akong sabi, hindi dahil ayoko sa'yo. Tandaan mo yan, Jason. Kundi, dahil gusto kitang makitang masaya. Gusto kong maranasan mo pa ang mundo. Makilala ang mga babaeng kaedad mo. Yung makasabay mo siya sa mga pangarap mo. Natahimik siya, pero hindi siya umatras. Isa lang, bulong niya. Ano? Bago mo ako tuluyang itaboy, pwede bang isang beses pa? Hindi ko kailangang tanungin kung anong ibig niyang sabihin. Tinitigan ko siya. Nakita ko roon ang isang lalaking inibig ko. Nakita ko ang batang minsang nahiyang magsalita sa harap ko. Tumango ako. Isang yakap na mas maigpit kaysa dati. Isang halik na mas malinaw na ang kahulugan. Pasasalamat, pamamaalam, at paggalang sa kung ano lang talaga kami. Sa pagkakataong naglapat ang labi naming dalawa, pinagbigyan ko ang huling hiling niya. Sa sofa sa loob ng kondo, pinaligaya kong muli ni Jason. Nalasap kong muli ang pag-iisa naming dalawa. 2 taong nagtagpo sa tamang oras kahit panandalian. Paglayo namin, pareho kaming may ngiti at bahagyang lungkot sa mata. Salamat, Doktora Bernadette, sabi niya. Salamat din, Engineer, sagot ko. Kinabukasan bago siya umalis papuntang probinsya, hinatid ko siya sa lobby. Sa harap ng pinto, tumigil siya. Sigurado ka ba? Ayaw mo talaga? Huling tanong niya. Oo. Masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Pero mas sasaya ako, Jason, kapag nakita kitang nagtagumpay kasama ang babaeng tunay na makakasabay mo.
Ngumiti siya. Hindi kita makakalimutan. At hindi rin kita kakalimutan. Pagkaalis niya, umakyat ako sa unit ko at napaupo sa tabi ng bintana. May kirot, oo, pero walang pagsisisi. Dahil minsan, may mga taong dumarating hindi para manatili sa'yo, kundi para turuan ka ng mahalagang leksyon. Si Jason, natutunan niyang maging lalaki na may kumpiyansa at direksyon. Ako naman, natutunan kong hindi pa huli ang lahat para magmahal, kahit saglit. Gusto kong maging masaya ka, Jason. Bulong ko sa hangin. At makatagpo ka ng babaeng kaedad mo, yung sabay niyo nga harapin ang mahabang hinaharap. Ngumiti ako. Sa wakas, hindi na ako natatakot sa salitang napaglipasan. Dahil minsan, sapat na ang naging bahagi ka ng paglago ng isang tao. At sa puso ko, mananatili siyang estudyanteng minsang tinuruan ko at lalaking natutong lumipad ng mag-isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love.